Isama rin po natin sa ating mga panalangin ang kagalingan ni Belvin Gadi at Adela Mutok at Virgilio Mutok. Mga kapatid, sa ating banal na pagdiriwang na ito, samarin natin sa ating panalangin ng alay pasasalamat at natatanging kilingan na mga sumusunod at ng kanilang pamilya. Leia Layugan, Maria Rosario Ramos, Mian Sabihon, Joel at Lucy Bonifacio, Brian at Jasmine Yu, Rafael at Floro at Udet at Yvette Eugenio, June at Soli de Rosario, Ricky at Avic Magpok, Edgar at Marie San Diego, Dennis at Neri Santos, Danilo at Emily Sebastian, Nante at Marisa de la Cruz, Dr. Mar at Marie Tolentino, Aurora Silungan, Jean Silungan, Noel at Zeni Galvez, Elmo Laguador, Celia San Felipe, Dr. Betsaida Banaag, Edgardo at Aida Cunanan, at Antonio at Victoria Sanchez, Alicia Arcega Crucis, Vidal at Marieta Querol, Melody de Belen, Rene at David de Leon, Cesar at Lolita Nicolas, Celine Dominic Nicolas, Antonio at Evelyn Salazar, Edwin at Aida Gumapas, Mila Digonong, Teodora Marlo Mary Grace Riano, Janet E. Pascual at Gindi ng ADB Community, Christopher at Janet Lo, JR at Shirley Principio, Michelle Esteban, Reverend Father Pino Pengsulit, Bishop Dennis Villarojo, para sa kaligtasan ng mga sumusunod at ng kanilang pamilya, mga kasapi ng Knights of Columbus Holy Child Council 6737 ng Bustos at ng Catholic Women's League ng Lawa, Mikawayan, mga mananampalataya at SPPC ng Barangay Pulo, San Rafael, at ng Barangay Gambaog at San Pedro Bustos, mga manggagawa sa Philippine Ports Authority Head Office, NPMO, Edwin at Josie Lazaro, Vincent Mendoza, Venus Madlang Sakay, BJ Tuason, Victor at Divina MC, Dina Saavedra, Jody Diana Marfil, Nick at Evelyn Rillera, Pining Villanueva, Camille Lazaro Aquino, Jen Tamani, Rowena Billedo, Arman at Amy Isma, Bernard at Eden de Guzman, June at Doris Pilehera, Josie Brillantes, Amy Ferry Manalo, Dennis Ever Bunag, Susan Lumaday, Pamilya Litunwa at Blanquisco, Emelita de la Cruz, Yvette Barrera, Dr. Onaisa Katrina Monera, Maria G. Adap, Dr. Ken Adap, Jaime at Jovian Cruz, Dr. Chester Calapis, Dr. Alad Yvonne Guevara, Dr. Caroline Enriquez, mga doktor at medical staff ng Our Lady of Fatima Hospital sa Valenzuela City, Santo Niño Hospital sa Bustos, ang mga Rodriguez Memorial Medical Center sa Marikina City, Region 2 Trauma and Medical Center sa Bayumbong, Nueva Vizcaya, Brihino Hospital, Skyline Hospital at Qualimed Hospital ng lungsod ng San Jose del Monte, at lahat ng mga frontliners at mga kawani ng pamahalang nasyonal at lokal
lalo na ng lungsod ng San Jose del Monte. Para sa kagalingan ni Anita Lopez, Eloisa Villamil, Corazon Rodriguez, Timoteo Rivela, Capistrano Manlegro, Marian Maravilla, Cielo del Mundo, Quirino Cristobal, Corazon Donato, Samantha Osea, Jojit Santiago, Adriano Santos, Dito Soriano, Benjamin Valerio, Rami Banaag, Regina Punanan, Reggie Garcia, Lucinita Paming, Renel Niño Laguador, Minda Saison, Sam Ingal, Alvin David, Dave Mark Cruz, Jean Claudia Nebres, Pamilya Isaac at Perez, Maria Victoria de Rosario, Ruben Aguirre, Dr. Benjamin Miranda Jr., Carlene May Uquisa, Michael at Marco de Leon, Daniel Babaran, Dr. Juanito Rodolfo, Danica Quijano, Marvin Santiago, Lorna Santos, Marian Enriquez, Aline Betiong, Tina Luna, Benedicto Tobita Santos, Michael de la Cruz, Ricardo de la Obenia, Edgar Chua at Pamilya, Teresa Yutuk, Feni Victoriano, Mrs. at hindi si Monsignor Fernando Gutierrez, para sa kaarawan ni na R.C. Balaoro, Casey Cruz, Marieta Mateo, Criselda Buenabobra, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ni na Ricardo Cedonia, Bibiana Gil Sila, Isabela Leticia Evelyn Puloy, Dean Raquel, Frederick Nelson, Nicolas, Eric Alfredo, Maura Roman Andres Epifania Rufo, Celia Marisa, Flor Jaime, Ima Concepcion, Maria Teresita, Nestor Atanasia, Susana Protasio, Domingo Maximina, Alejandro Enriqueta, Brian Angelo, Maricel, Jose Teodora, Romeo, Felino, Pedro, Felisa, Lucida, Justin, Roy, Sofia, Domingo, Rosa, Jocelyn, Daisy, Romel, Jose, Ricardo, Maria, Marina, Gaspar, Belenchito, Minerva, Cesar, Nemesio, Mark, Jose Pepito, Roberto, Emerenciana, Estefanio, Rustico, Consuelo, Socorro, Bibiano, Paulina, Alfredo, Danilo, Leoncia, Orlando, at hindi na mga namayapang mga lektor at mga doktor at naging biktima ng salot na COVID-19. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang tayo maging marapat gumanap sa ating banal na pagdiriwang, aminin muna natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitasan.
sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuni ka namin. Inasasalamatan ka namin sa iyong dakilang angkin kapulihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong nana. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nagagis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin. Maawa ka. Ikaw na nagagis ng mga kasalanan ng mundo. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakababuti iyong tinataglay. Gawin mong sa aming kalooban ni manuot ang pag-ibig sa iyong halang dakil at bantog, upang sa pagunlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutiang iyong inihandog, at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkop, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, ipinahihiwatig ni Propeta Jeremias na bagamat mahirap tumugon sa tawag ng Panginoon, higit na mahirap sa kalooban ng hindi tumugon sa kanyang tawag. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Panginoon, ako'y iyong hinikayat at sumunod naman ako. Higit kang malakas kaysa akin at ikaw ay nagwagi. Pinagtatawanan ako ng bala na, maghapon silang nagtatawa dahil sa akin. Tuwing ako'y magsasalita at sisigaw ng karahasan, pagkasira, pinagtatawanan nila ako at inuuyam, sapagkat ipinahahayag ko ang iyong salita. Ngunit kung sabihin kong lilimutin ko ang Panginoon at di nasasambitin ang kanyang pangalan, para namang apoy na naglalagablab sa aking puso ang iyong mga salita, apoy na nakakulong sa aking mga buto. Hindi ko na kayang pigilin ito, hirap na akong magpigil. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluway, tanging ikaw yaong hangad.
para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Bayaan mong sa santuaryo, sa lugar na dakong banal, ikaw rooy mamasdan ko sa likas mong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa kaysa buhay, kaya ako'y magpupurit, ikaw ang pag-uukulan. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat, at ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluwa'y kakaing may kasiyahan, magagalak na umawit ng papuring iaalay. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Pagkat ikaw sa tuwina ang katulong na malapit, sa lilim ng iyong pakpak, galak akong umaawit. Itong aking kaluluwa sa'yo lang nang hahawak, pagkat ako kung hawak mo, kaligtasay natitiyak. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Sa ikalawang pagbasa, ipinananawagan ni Apostol San Pablo ang pag-aalay ng buhay na banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinimulang ipaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na dapat siyang magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga iskriba, at kanilang ipapapatay siya. Ngunit sa ikatlong araw, siya'y muling mabubuhay. Niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan ng ganito, Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos. Hindi po dapat mangyari ito sa inyo. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, Lumayo ka, Satanas. Hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo hindi sa Diyos, kundi sa tao. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Kung ibig nino bang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawala nito, ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano ngang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman ito'y ang kanyang buhay? Anong maibabayad ng tao para maibalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama, at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong iyo'y gagantihan niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Mga kapatid, sa ating pumabuting balita ay pinapakita sa atin ng ating Panginoon ang kanyang pagsalansang doon sa iniisip at binabalak ni Simon Pedro. Sapagat kung matatandaan po natin, mga kapatid, nung una, ang ating Panginoon ay natutuwa kay Simon Pedro sapagat sa dinami-dami ng kanyang tinanong, si Simon Pedro ang nakahanap ng tumpak na
kasagutan. Kaya nga po mga kapatid, ano ang tanong ng ating Panginoon? At ito ang ating napakinggan na ebanghelyo noong nakaraang linggo. Sino ako ayon sa mga tao? Iba-iba ang sagot ng mga tao sapagat iba't iba rin ang pagkakakilala ukol sa ating Panginoon. Subalit nang tanungin ng ating Panginoon ang kanyang mga alagad, para sa inyo, sino ako? Si Simon Pedro ang nakahanap at nakapagsabi ng tumpak na kasagutan. Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Kaya nga po, pinuri ng ating Panginoon si Simon Pedro at ang sabi niya, at ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking simbahan. Subalit mga kapatid, sa ating pumabuting balita, baliktad naman ang nangyari, sapagat ipinapahayag na ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad ang kung ano ang po pwedeng mangyari sa kanya pagdating ng panahon, na siya'y magbabata ng hirap, na siya'y ipapapatay, na siya nga ay mag-aali ng kanyang buhay, alang-alang sa nakararami, alang-alang sa bawat isa sa atin. Subalit mga kapatid, ano ang sabi ni Simon Pedro? Sinabihan niya ang ating Panginoon. Sinansala ni San Pedro ang ating Panginoon. Subalit sinansala rin naman siya ng ating Panginoon. Kaya nga anong sabi ni Simon Pedro? Huwag nawang ipahintulot ng Diyos. Hindi dapat mangyari ito sa inyo. At ano naman ang sabi ng Panginoon? Lumayo ka, Satanas. Kaya nga po nung isang linggo sa mabuting balitang ating napakinggan, pinupuri si Simon Pedro, pero ngayon, tinawag siya bilang si Satanas, sapagat ang iniisip ni Simon Pedro, ang binabalak ni Simon Pedro ay utak ng para sa mga tao. Ito'y pag-iisip na kagaya ng bawat isa sa atin. Subalit ibang mag-isip ang Panginoon, iba ang pamamaraan ng Diyos. Kaya nga kay Simon Pedro, ayaw niya na sila'y napapahamak. Ayaw din niya na ang ating Panginoon bilang kanyang kaibigan, bilang kanyang kasakasama ng matagal na, bilang ang kanyang guro ay mapahamak din. Ang gusto ni Simon Pedro, lahat sila ay maging ligtas sa lahat ng sakuna. Sa kaya nga po ang iniisip ni Simon Pedro ay pansarili lamang. Ang iniisip niya ay ang kanya lamang personal na ugnayan sa ating Panginoon. Subalit ang ating Panginoon, ang kanya namang binabalak, ang kanya namang iniisip ay para sa kaligtasan ng bawat isa sa atin, na kinakailangan niyang ialay ang kanyang buhay nang sa gayon magkamit tayo ng kaligtasan para sa bawat isa sa atin. Kaya nga po mga kapatid, noong sabi ng ating Panginoon sa ating mabuting balita, ito rin ang ginaganyak ng Panginoon sa atin. Ang sabi ng ating Panginoon, kung ibig niyo namang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Kaya nga po ang ating Panginoon, hindi niya ibinalak, hindi niya pinuntahan, hindi niya isinagawa yung madaling pamamaraan. Ipinakita niya sa atin ang kanyang pagmamahal sa atin sa pamamagitan ng kanyang pagpapakasakit at ng kanyang kamatayan. Nagdanas siya ng katakot-takot na hirap upang ipadamas sa atin kung gaano tayo kahalaga, kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoon. Kaya isipin po natin mga kapatid, sa buhay po natin, ano bang pipiliin natin? Ang gusto natin talaga yung mas madali. Pero mga kapatid, may mga pagkakataon yung mas mahirap. Ito yung naaalala natin. Yung mas mahirap, ito yung pinagpapahalagahan natin pagdating ng panahon. Yung po bang yung anak mo, naigapang mo doon sa pag-aaral, nabigyan mo ng magandang kinabukasan, kahit nung araw, hirap na hirap ka. Pinagpapahalagahan mo yon, sapagat ang puhunan mo ay hindi lamang basta salapi. Ang puhunan mo ay ang iyong pawis at dugo. Ang puhunan mo ay ang mismong pagsusumikap mo, ang iyong mismong pagpapagal, parang iyong anak na minamahal, mabigyan mo ng magandang kinabukasan para maipadama mo sa kanya ang iyong pagmamahal para sa kanya. Kaya nga po mga kapatid, para sa ating Panginoon, ganun din ang ipinapahayag sa atin. Pwede namang madali ang gawin ng Panginoon. Sa isang salita, pwede niyang sabihin, ligtas na kayo. Pero mga kapatid, bakit niya sinuong ang pag-aalay ng kanyang buhay? Para ipadamas sa atin sa tuwirang pamamaraan, ganun tayo kahalaga. Hindi lamang nagsalita ang Diyos, nagpakahirap ang Diyos para sa atin. Hindi lamang kumumpas ng isang kumpas ang Diyos at naging posible na ang tila baga imposible, kundi sa kanyang mismong pagpapakasakit, sa kanyang pag-aalay ng kanyang buhay, ipinadamas sa atin, ganun tayo kahalaga sa mata ng ating Panginoon.
Kaya nga po mga kapatid, ito'y ibang-iba sa iniisip at binabalak ni Simon Pedro. Kaya isipin po natin mga kapatid, ito rin po ay tukso ng demonyo kay Simon Pedro kung paanong ito'y tukso sa bawat isa sa atin. Naging tukso rin ito para sa ating Panginoon. Kaya nga po nung si Jesus ay naroon sa disyerto at siya ay nag-aayuno, ano ang ginawa ng demonyo sa kanya? Tinukso siya at anong tukso sa kanya? Pinakita sa kanya yung mas madali. Gutom na gutom ang ating Panginoon sapagat 40 araw, 40 gabi siya'y nag-aayuno. Kaya ano ang sabi ng demonyo? Yung madali lang, yung kayang-kaya mo, ipakita mo ang iyong kapangyarihan. Gawin mong tinapay ang mga bato na ito. Mas madali sa isang salita, kaya ng ating Panginoon. Ano pa yung sinabi ng demonyo? Ipinakita sa kanya ang lahat ng karian, ang lahat ng kayamanan sa buong mundo. At ang sabi ng demonyo, ibibigay ko sa iyong lahat ang mga ito, sumamba ka lamang. At ano pang pinakita ng demonyo sa kanya? Magpatihulog ka mula sa mataas na lugar na ito. Aalalayan ka ng mga anghel mo. Ipakita mo ang iyong kapangyarihan. Ipakita mo ang iyong kadakilaan. Ipakita mo na kayang-kaya mo, hindi ka masasaktan sapagat makapangyarihan ka. Kaya nga po sa isang salita, madali na gawin ito ng Panginoon. Pero hindi niya sinunod sapagat hindi siya nagpatihulog sa tukso ng demonyo. Kaya nga po mga kapatid, ito rin ay naging tukso para kay San Pedro. Kaya nga po nung sinabi ng ating Panginoon, kinakailangan niyang magbata ng hirap, ipapapatay siya, mag-aalay siya ng kanyang buhay. Anong sabi ni Simon Pedro? Huwag nawang ipahintulot ng Diyos. Hindi ito dapat mangyari sa inyo. Ayaw niya nang naghihirap ang ating Panginoon. Kaya gayon din po naman mga kapatid, nung si Jesus ay umakyat sa bundok ng Tabor, nung si Jesus ay magbagong anyo, nagliwanag ang kanyang kasuotan, naging puting-puti, nagliwanag ang kanyang muka na tila baga sinliwanag ng araw. Ipinakita ng Panginoon kay Simon Pedro at sa kanyang mga kasama ang kadakilaan, ang kalulatian ng ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, anong sabi ni Simon Pedro? Panginoon, dumito na lang tayo. Magtatayo ako ng 3 kubol. Isa sa inyo, isa kay Moises, isa kay Elias. Bakit? Kasi ang sarap-sarap ng feeding. Yung po bang ang feeding mo, kasama mo ang Panginoon sa buong kadakilaan? Yung po bang ang feeling mo, wala nang makatatalo sa inyo? Yung bang ang feeling mo, ay yung po bang wala nang paghihirap na dapat humadlang sa pagitan ng Panginoon at ng kanyang mga alagad? Pero nung sabi ng Panginoon, kinakailangan tayong bumaba ng bundok, pumunta tayo ng Jerusalem, sapagat sa Jerusalem, doon magsisimula ang paghihirap ng ating Panginoon. Kaya kay San Pedro, ang gusto niya palagi yung madali lang. Kaya gayon din po naman mga kapatid, nung si Jesus ay naghihirap ang kanyang kalooban, nung siya'y nagdarasal sa halamanan ng Getsemani, di na mga patak ng dugo ang ipinapawis ng ating Panginoon sapagat naghihirap ng gusto ang kanyang isipan at kalooban sa kanyang gaganapin na misyon ng pagliligtas para sa atin. Subalit mga kapatid, habang naghihirap ang ating Panginoon, ano ginagawa ni Simon Pedro? Natutulog sa pansitan. Walang ginagawa kundi matulog na lamang. Kaya nga po gusto pasarap, gusto yung madali lang. Kaya nga po mga kapatid, kung titingnan po natin, ganyan-ganyan din po yung nangyari. Habang naghihirap sa krus ang ating Panginoon, nasaan si Simon Pedro? Nagtatago. Ayaw niya na ma-involve sa kamatayan ng ating Panginoon. Ayaw niya na ma-involve sa paghihirap ng Panginoon. Bakit? Sapagat baka mamaya, siya rin ay hulihin, siya rin ay parusahan. Kaya ang gusto ni Simon Pedro, madali lang. Kaya nga po mga kapatid, ito din ay paalala sa atin. Kuminsan, may mga bagay talagang madali, pero may mga pagkakataon, kinakailangan mo maghirap para nang sa gayon, makuha mo ang pinakabiyaya pagkatapos noon. Kaya isipin na lamang po natin mga kapatid, kung hindi naghirap ang Panginoon para sa atin, kung hindi nagpakasakit ang Panginoon para sa atin, kung binaliwala tayo ng ating Panginoon, disin sana wala rin tayong kaligtasan. Disin sana nakasarado pa rin ang pintuan ng langit para sa bawat isa sa atin. Kaya isipin na lamang natin mga kapatid, kung gusto nating makapasok sa langit, kung gusto nating pumasok sa karya ng Diyos, kung gusto nating makasama ang ating Panginoon, anong sabi ng ating Panginoon? Kung nais mong sumunod sa akin,
kinakailangan mong pasanin ang iyong krus, limutin mo ang iyong sarili. Kaya nga po mga kapatid, nangyayari po yan sa atin. Kaya tingnan po ninyo, gusto mo magkaanak, kinakailangan maghirap ka muna. Gusto mong magkaanak, yung pong babae, kinakailangan ay 9 na buwan. Dadalin mo yan sa sinapupunan mo. Kung hindi naman, ay yung po bang iba, kapag ka po manganganak, gusto mo magkaanak, maghihirap ka muna. Wala pa akong nakitang nanganganak na habang nanganganak, habang naghihirap doon, nakangiti pa. Bakit? Mahirap manganak. Masakit manganak. Kung ikaw man ay cesarean, masakit din ang manganak. Bakit? Malaki ang babayaran mo. Kaya mahirap ding ngumiti, no? Kaya po tingnan ninyo, no? Gusto mong manganak, gusto mong magkaroon ng anak, maghihirap ka muna. Pero kapag nakita mo naman ang iyong anak, parang nawawala ang iyong paghihirap. Kaya tingnan po ninyo, nung dumalaw dito yung ating Santo Papa, si Papa Francisco, at ngayon din po, nung dumalaw sa atin 2 ulit, si Papa Juan Pablo II, bukod pa kay Papa Pablo VI, napakarami pong nag-antay. Ay ilang oras nag-abang, yung pinapawisan ka na pagod ka na, ngawit ka na, gusto mong jumingel, hindi ka makajingle. Bakit? Pag umalis ka, baka masingitan ka sa pila. Kaya nag-aabang ka. Pero alam po ninyo, kahit na gaano kadami pa yung reklamo ng ibang mga tao, kahit na gaano pa katagal nag-antay, nung dumaan yung Santo Papa, ang pinag-uusapan nila, hindi naman po yung gaano katagal nag-antay. Ang pinag-uusapan nila, hindi naman po yung gaano kahirap yung kanilang naranasan. Ang pinag-uusapan nila, yung ilang segundo na dumaan at nakita nila yung Santo Papa. Kaya isipin po ninyo, naghirap ka, pero sa kabila noon, may luwalhati na kapalit, may ginhawa na kapalit. Kaya ganyan din po sa atin mga kapatid, no? Kaya kapag kapwa halimbawa, gusto mong tumaba, ano gagawin mo? Kahit na ayaw mo na, kailangan mong kumain ng kumain. Gusto mong tumaba, maghihirap ka muna. Gusto mong pumayat, ganun din naman. Kinakailangan, maghirap ka muna. Kaya kapag kapoy kay gusto mong pumayat, yung iba, mga babae, nagsusumba. Di ba, no? Kaya masarap po yan, ano? Nag-e-exercise ka na, nakakapayat pa, no? Nakagaganda pa ng kalusugan sa katawan, no? Yung mga lalaki naman, ano ginagawa? Nagbubuhat ng barbell, nag-gym, o kaya naman, nag-jogging, o kaya naman, ay kung ano pang exercise yung po pwede sa kanila. Kaya tingnan ninyo, yung mga lalaki nagbubuhat ng barbell, nagbubuhat ng dumbbell para nang sa gayon, pumayat, lumaki ang muscle, ang taba mapalitan ng muscle. Pero mga kapatid, kung ikaw ang kaya mo lang buhatin, kutsara at tinidor, hindi ka naghirap, gusto mo'y madali lang, hindi mo maa-achieve, hindi mo makukuha yung pinapangarap mo. Bakit? Kasi may mga bagay, kinakailangan dumaan ka sa paghihirap para makuha mo ang gusto mo. Kaya nga po mga kapatid, ganun din po naman, kung gusto natin na sumunod sa ating Panginoon, magdadaan ka sa paghihirap. Kaya kapag ka sinabi mo sa ating Panginoon, Lord, bigyan nyo naman ako ng biyaya, ng pagtitimpi, ng pagtsatsaga, ng pagsusumikap. Hindi po maya-maya, masikap ka na kagad. Hindi maya-maya, mapagtimpi ka na. Anong ibibigay sa iyo ni Lord? Bibigyan ka ng asawang pasaway. Bibigyan ka ng anak na sutil. Bakit? Kasi tuturuan ka ng Panginoon paano maging matyaga. Tuturuan ka ng Panginoon paano maging mapagpasensya. Kaya kung may ipagdarasal kayo, yan ang pinakamahirap ipagdasal at tingin sa Diyos. Yung po bang sabi mo kay Lord, Lord, sana maging pasensyoso ako, maging mapagpasensya ako. Bakit? Bibigyan ka ng mga pagsubok ng Panginoon. Bakit? Hindi ka kukonsentihin ng Panginoon. Tuturuan ka kung paano maging matyaga, kung paano maging mapagpasensya. Tuturuan ka kung paano maging mapagtiis. Kaya nga mga kapatid, kapag ka po gusto natin yung isang bagay, pagsusumikapan natin. Kaya isipin na lamang po ninyo, mga kapatid, kung gusto mong manood, ngayon po, madali na. Bakit? May internet na, may cable pa, may TV, at iba-ibang klase pa ng TV. Ay nung araw, kung matatandaan po ng mga matatanda sa atin, kahit nung ako'y bata pa, gusto mong manood ng Betamax nung araw, Betamax pa, gusto mong manood ng Betamax nung araw, pupunta ka sa kapitbahay, manonood ka doon sa bintana ng kapitbahay. Kaya kapag sinara ng kapitbahay ang kanyang bintana,
parang pinagsaklubang ka na rin ng langit at lupa. Bakit? Hindi ka na makakapanood. Kaya kahit na ikay nakatayo roon, nakatunghay ka sa bintana, marami kayo nagsisiksikan, maghihirap ka. Bakit? Gusto mo kasing manood ng palabas sa Betamax. Kaya ganyan din po sa atin, no? Gusto mong maging mabait, magsusumikap ka. Anong sa pagsusumikapan mo? Ang pagsusumikapan mo, umiwas ka sa pagkakasala. Gusto mo na makapasok sa pintuan ng langit? Gusto mo makapasok sa karya ng Diyos? Gusto mo maging makatotohanan? Ano ang pagsusumikapan mo? Pagsusumikapan mo at pagsusumakitan mo na ikaw ay umiwas sa kasinungalingan, sa mga fake news, sa mga chismis na nangyayari sa ating paligid. Kaya kung mga kapatid, kung gusto natin na sumunod sa ating Panginoon, limutin mo ang iyong sarili, pasanin mo ang iyong krus at sumunod ka sa ating Panginoon. Lilimutin natin ang lahat ng mga kasalanan na pwedeng humadlang sa ating pakikipagkaisa sa ating Panginoon at iiwasan natin ang lahat ng mga tukso na po pwedeng magbulit sa atin sa pagkakasala. Sa gayong paraan, ang ating paghihirap meron namang katumbas na kalulatian pagdating ng panahon. Sapagkat kung tayo matatagpuan ng ating Panginoon na tapat dito sa lupa, sa pagdating naman sa kabilang buhay, tayo naman ay magtatamasa ng gantimpalang walang patumangga. At bilang panghuli, mga kapatid, tandaan po natin yung kasabihan na madalas binabanggit sa atin ng araw sa mga pagkakataon na gusto nating makamit ang langit, ang makasamang ating Panginoon. Ang tatandaan natin, kinakailangan pagsumikapan natin. Kaya nga ang sabi doon sa English, no cross, no crown, no pain, no glory, no suffering, no heaven. Kinakailangan natin magsumikap para nang sa gayon makapiling ang Diyos sa kanyang karian sa pamagitan ng pagsunod sa kanyang kalooban dito sa lupang ibabaw at pagiging matapat sa lahat ng pagkakataon. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ko sa isang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat na nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ko sa isang Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, Diyos na totoo buhat sa Diyos na totoo, sumilang at hindi ginawa, kaysa ng Ama sa pagka-Diyos, at sa pamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawang mga tao at dahil sa ating kaligtasan, siya'y nanaog mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo kay Mariang Birhen at naging tao. Pinako sa krus dahil sa atin. Nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa katong araw ayon sa banal na kasulatan. Umakyat siya sa kalangitan at dumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ko sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay na nanggagaling sa Ama at sa Anak, sinasamba siya at pinararangalan kaysa ng Ama at ng Anak, nagsalita sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ko sa isang banal na simbahang Katolika at Apostolika, gayon din sa isang binyag, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, at inintay kong muling pagkabuhay ng nangamatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, madalangin tayo sa amang mawain upang hindi natin hangarin ang kapangyarihan ng daigdig, bagkus masundan ang landas ni Kristong nagpasa ng krus hanggang wakas. Kaya't atin pong isamo, Panginoon, dinggin ang aming panambitan. Panginoon, dinggin ang aming panambitan. Para sa lahat ng mga kumikilala kay Jesus bilang Mesiyas, upang huwag silang maduwag na magpasa ng krus, tanda ng pagsunod, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panambitan. Para sa lahat ng mga namumuno, upang talikuran nila ang kapangyarihang nakabatay sa dahas at pananakot, kundi magsikap na magtayo ng isang daigdig na pinaghaharian ng katarungan at kapayapaan, lalo na ngayong may COVID-19. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panambitan. Para sa mga tumalikod sa sariling kaluguran sa pagsunod kay Jesus, upang matagpuan nila ang kagalakan sa paglilingkod sa kapwa, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panambitan.
para sa ating natitipon ngayon, upang ganapin natin hindi lamang ang nakalulugod sa harapan ng kapwa, kundi ang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panambitan. Para sa ating mga kapatid na yumao, upang makamit nila ang kaligtasan na ipinangako ng mga lingkod ng Panginoon, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panambitan. Amang mapagmahal, dinggin ang aming panalangin at bigyan kami ng lakas ng loob na pasanin ang aming krus at sumunod kay Kristong aming Panginoon, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi namang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa amin tumutubos, upang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Siya naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbagong kinamis ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya'y nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siyang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbumunyi sa iyong kadakilaan. Napupuno ang langit at ang lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay,
Pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Mga kapatid, ang misteryo ng ating pananampalataya. At magbabalik sa wakas para mahayag sa Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalos-salos sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Dennis naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mga kapatid, sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at
sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Agis ng mga kasalanan sanglibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito si Kristo ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at manang kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at pangarap mo'y
Oratio Imperata kaugnay ng COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ng mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipaggadya kami sa lahat ng mga takot. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birheng. Amen. Mahal na Birheng, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Pedro Apostol, Ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagsalo-salo sa pagkain mong bigay ay humihiling ng lakas mong inilalaan upang kagandang loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalot sa pag-ibig namin sa kapwa-tao. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayo at rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magpasalamat kayo sa Panginoon na siyang mukha ng lahat ng bagay dito sa mundo. Siya'y gumawa ng buhay